Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Well, meron tayong bigyan ng reaksyon isang banyagang hinahamak ang katangian at mukha ng mga Pinoy dahil sinabihan tayo na ang mga Pilipino raw ay mga mukhang unggoy. Napakagrabe naman itong unggoy na ito. Kung ang Pinoy ay unggoy, ito ay unggoy na puti. Isang Estonian vlogger na katulad ni Vitali, yung isang Russian vlogger na hinahamak at kinukutya ang mga Pilipino sa kanyang vlog. Kaya kagaya vlog kasi naninira ng itsura at mga itsura ng mga Pilipino. Kaya ito, Julius Babaw, atin na pakinggan sa kanyang balita tungkol dito sa isang Estonian vlogger. Tila matitigil na ang Pinoy clickbaits ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa ginawa na siyang persona non grata, inaresto at ipag-deport na rin siya ng Bureau of Immigration. Narito ang buong Frontline Report. Ito, Guys, they look so monkish sometimes. ayun. Atin nga balikan. They look like monkey sometimes, sabi niya. At ginagaya pa yung yung kilos ng unggoy. Balikan nga natin. Ay sino ba namang hindi magagalit dito, di ba? Kahit tayo mga Pinoy na hindi mukhang unggoy, maliban doon sa mga pinaglihi sa unggoy, totoo naman, pero hindi lahat ng Pilipino ay unggoy, di ba? Kaya dapat to pagsampal-sampalin sa daan kapag nasalubong. Nang hamak ng Pilipino dapat gagawa ang ating mga senador at kongresman ng batas na hindi dapat hamak-hamakin sa vlog ang mga Pilipino dahil masisira ang ating puri. Okay, balikan natin yung sinabi niya. Ang buong Frontline Report. Ayan Guys, they look so Monkey daw, monkish sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me also. Mukhang unggoy. Ito ang nilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler, ang mga lalaking Pinoy. May babala rin siya sa mga foreigner na Okay, so bumisita sa Pinas. application kasi nito sa Estonia, sa Europe yan. May pagdating doon dahil sikat na vlogger itong hinayupak na animal na ito. May baka yung mga Pilipino sa personal kapag pupunta sila rito. At hindi lang yan meron pa siyang sinabi ng mga single mom daw sa Pilipinas ay iwasan. Bakit naman iwasan? Huwag daw pipili ng mga single mom. Kaya nga pati yung mga single mom, diba, yan nga ang gusto ng mga parinir mga single mom dahil mayroon ng mga karanasan sa bahay, sa mga gawaing bahay. Okay, so ito, balikan natin. When you will come to the Philippines, don't get yourself a single Ayan mom. Single mom, Jesus Christ. Don't get yourself to a single mom. Jesus Christ, your ass. Itong hayop talaga. Sino ba namang hindi magagalit dyan? Pati mga single mom, pinagdiskitahan Lahat na yata ng... Wala siyang sinasabi na positive Dapat kung magsabi siya ng negative, ay meron din siyang sabihin na negative para magiging balance at equalizer yung kanyang content. Hindi yung puro na lang paninira galing sa mukhang unggoy. Ngayon, single mom na naman. Sinisiraan. Pakinggan pa natin kung anong pinagsasabi nito. It's like some Filipino banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Halos lahat ng content ng Estonian vlogger, Pinoy clickbait. Karamihan din sa content niya, kasama ang Pinay niyang asawa. Isa pa sa kino-call out sa Estonian vlogger, ang panghaharas umano ng mga minor de edad at pagbibidyo nito ng walang permiso sa mga bata at mga babae. Una na siyang itinuring na persona non grata sa Negros Pati bata Oriental. pala pinagpipicturan, baka pedophilia to. Ayan mga bata kapag mukhang unggoy, gaganyan na ng iharap niya sa cellphone Tapos pipicturan, ibablog niya na ito mukhang unggoy example. Kaya atin din angkinin na totoo naman na merong mga mukhang unggoy na tao, di ba? Kahit nga sa Europe, meron ding mukhang unggoy, mga puti nga lang sila. Sa Africa ang marami, di ba? Sa Pilipinas, meron ding mga pinaglihi sa unggoy
Katulad sa mga episode ni Jessica Soho, meron din talagang mga taong unggoy. Pero hindi mo yan makikita sa kalsada kahit maglibot ka pa sa Pilipinas. Kaya maling-mali itong pinagsasabi nitong hinayupak na to. Kaya kailangan talaga yan i-deport at hindi lang dapat parusahan yan. Kung sa Saudi Arabia yan, latiguhin muna yan bago pauwiin. Dapat makatikim. Ito pati mga bata ay binibidyohan yung itsura pagpangit. Mukhang unggoy daw. Hayop na na vlogger. Walang magawa eh. Dapat gagawa siya ng content na hindi manghahamak ng kapwa-tao, lalo na ng mga Pilipino. Dahil dito niya inaano eh. Karamihan ng viewers niya Pilipino dahil yung asawa niya ay kasama niya pala, yun ang may dala-dala ng kamera eh. Sa kanyang mga vlog, hayop din na asawa yun na Pilipina. Dahil kinukonsinti ang ginagawa nitong foreigner na asawa niya eh. Yung Pilipina, mali din yun. Dapat isama din yun sa pag-deport at gawing persona non grata din. Kaya binigyan ko to ng reaksyon kasi para malaman ng lahat ng foreigners na nanglalait sa Pilipino, sa ating kultura, na hindi libre ang ganyan. Merong parusa yan. Hindi yan libre. Kaya kayong mga congressman dyan, tama na sa pagnanakaw, gagawa kayo ng batas na katulad nito na ipagbawal yung mga content na sinisira ang kultura ng Pilipinas. Narinig nyo ba, mga congressman dyan? Binabantayan nyo ang pagnanakaw eh. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng Frontline. At mga babae, una na siyang itinuring na persona non grata sa Negros Oriental hanggang sa inaresto na siya ng Bureau of Immigration sa Ayan. kanyang nirerentahang Buti nga bahay sa'yo, sa Dumaguete naaresto City. Kaya ang pagbablog niya tungkol sa buhay niya rito sa bansa mukhang matitigil na. Inaayos na rin kasi ang pagpapadeport sa kanya dahil sa paglabag niya sa Philippine Immigration Act of 1940. Ang mapanlait na vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. Sinasabi niya nga na mukhang unggoy eh. Pati yung mga bata sa kalsada, yung mga pangit na mukha. Sinasabi niya, ito yung mga maliliit na unggoy Yan yung sinasabi niya. At isa pa doon na hindi ko nagustuhan, sinisiraan niyang mga single mom na Pilipina. Marami kasing single mom na naghahangad na makapag-asawa ng foreigner para naman mahango sa kahirapan, di ba? Pero hindi naman lahat ng single mom ay nagkagusto sa mga foreigner kasi meron ding single mom na mga mayayaman. Pero marami talagang single mom na mga estudyante pa na kailangan talaga ng suporta, kailangan ng partner na mayroong trabaho. May katotohanan pero yung sasabihin pa na gold digger ang mga single mom na Pilipina, merong gold digger pero hindi lahat. Kaya mali pa rin. Mali yung kanyang paninira sa imahe ng mga Pilipino. Hindi lang ng mga kalalakihan pati mga babae at mga bata tinitira nitong hayop. Kaya kung nasa lubong nito sa daan ay sampalin nyo at batuhin nyo para matigil yan. Pero papauwi na eh. Wala na tayong masampal eh. Hindi tayo makaganti. Pinapauwi na. Okay, so katulad din ng Russian vlogger na si Vitaly, di ba? Lumambot eh. Kasi ikinulong. Dapat to ikukulong muna para lalambot at makapag-isip to ng di ba? Magsisisi sa kanyang ginawa dahil sa panlalait. Kung tayo ang pupunta sa Estonia, sa Europe, hindi naman tayo nagsasabi na yung mga papangit ng mga tao na to. Hindi naman tayo nagsasabi ng ganyan, di ba? Pumuti lang sila, parang hari na, no? Ganyan talaga ang balat nila. Proud pa sila sa balat nila na hilaw na pandesal, di ba? Mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video. If somebody was offended, I'm very sorry about this. I'm very sorry. I didn't do this intentionally. It just
maybe my understanding of the situation was wrong. But that never has been my intention. My intention always been in the Philippines to explore. Tarantado. And Explore serve with daw the ang locals. sadya na sa Pilipinas, mag-explore at connect to the locals. Explore ba yung inaano mo yung mga Pinoy? Yung mga itsura, nilalait mo, explore ba yun? Tsaka connect daw with the locals. Anong klaseng connect? Katulad ng bata na binibidyohan niya yung muka, tapos tumutulo pa yung sipon. Yun ang pinapakita niya na imahe ng Pilipinas na mukha tayong mga pulubi. Yung asawa niya, Pilipina Tapos ganun ang ginawa niya. Ito namang asawa niya ay isip na European din. Kaya kinukonsinti ito. At tumutulong pa sa paggawa ng video yung asawa. Dapat mga ka-art lover isama yung asawa sa pagdeklara na isang persona non grata. Itong dalawa. Di ba? Okay, patuloy tayo. Nanindigan naman ng BI. Salam Filipinos. Nanindigan naman ng BI na pananagutin ang sino mang dayuhan na babasto sa mga Pilipino at sa mga batas ito. Higit Tama. pa ng ahensya, hindi content playground ng Pilipinas. Welcome naman daw ang mga turista. Pero kung sino man ang mananamantala sa mga Pilipino Tama. para lang sa views, mahaharap sa pag-aresto, deportation at blacklisting. Sabi pa ng ahensya, katulad lang ng Estonian vlogger ang naaresto at ipinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky na ginawang content ang pambabastos sa mga Pinoy. Okay, Nagbabalita mula sa Frontline, mas Gerard grabe de la naman Peña, yung Vitali, News di ba? 5. Kasi nangaharas yung Vitali, hinaharas niya ang mga Pinoy sa daan inaagawan ng motor, ninanakaw yung mga paninda. Pero hindi gaanong masakit, di ba? Kasi hindi naman nagsabi si Vitali na, oy mga Pilipino mukhang unggoy. Hindi niya sinabi yan Ang content naman ni Vitali ay parang binubuli niya ang mga Pilipino, inagawa ng motorsiklo. Pero hindi naman ito nanuntok si Vitali. Yun nga lang ay hinaharas talaga niya ang mga Pilipino. Kung ako ang papiliin dito sa dalawa, kayo ang pipili mga kababayan, sinong pipiliin nyo sa dalawa? Sino bang medyo mas magaan ang kasalanan sa inyo sa dalawa? Yung Vitali, yung Russian o itong Estonian? Akong mabigat yung kinukutya tayo Okay ka lang na harasin, huwag lang sabihin na mukha kang unggoy, di ba? Mas grabe yung mukhang unggoy. Kasi ano na yun, didikit na yun sa magiging ano mo na yun, stigma na, mukhang unggoy. Pero yung nakawan ka lang ng motor, mawawala din yun Pero kapag sabihin ka Pilipino, mukhang unggoy, damay-damay lahat, di ba? Mga card lover, anong masasabi nyo? Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ang isang click nyo ay malaking tulong. Ako'y magpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli.